Our video for today is about subtraction of dissimilar fraction. So ano ba yung tinatawag na dissimilar fraction? Ang tinatawag na dissimilar fraction ay yung mga fraction na hindi pareho ang kanilang denominator. So makikita natin dito sa screen ang mga halimbawa o example ng tinatawag na dissimilar fraction. Mga fraction na hindi pareho ang kanilang denominator. So malalaman natin, ituturo ko dito sa video na ito paano gagawin ang pag-subtract ng dissimilar fraction. How to subtract dissimilar fraction? So to subtract dissimilar fraction, change dissimilar fraction to similar fraction by looking for the LCD. So mai-subtract natin ang dissimilar fraction sa pamamagitan ng pag-change nito o pagbago nito mula sa dissimilar at magiging similar fraction na. Paano natin ito gagawin? Hanapin natin ang kanilang LCD o tinatawag na least common denominator. Ano itong least common denominator? Pinakamaliit na numero na kayang i-divide ng dalawang denominator, 6 and 4. Paano natin hanapin ang tinatawag na LCD? Hanapin natin ang multiple ng dalawang denominator. So ang denominator natin ay 6 and 4. Ano ba yung tinatawag na multiple? Ang multiple ay ang mga number na kayang i-divide ng isang number. So umpisahan natin sa 6. So ang mga numerong kayang ma-divide ng 6. So paano ito natin hanapin? Gagamitin natin ang skip counting. Magsisimula tayo sa 6. So 6, 12, 18, and 24. So dito naman tayo sa multiple ng 4. So gamitin na ulit natin ang skip counting. Mag-start tayo sa 4, 8, and 12. So makikita natin na may kaparehong number na 12 doon sa ating multiple ng 6. Kaya mag-stop na tayo dito. Ang 12 ay siyang tinatawag nating LCM o least common multiple. Ang numero na kayang i-divide ng 6 at 4 exactly without remainder. So i-divide natin ito sa 6, ma-divide natin ito sa 4 na walang remainder. Kaya ito na ang ating magiging LCD. Dito na tayo sa ating step number 3. Divide the LCD by the denominator of the fraction. So i-divide natin ang 12 divided by 6. So ang result natin ay 2. The rule says multiply the result to the numerator of the fraction. So i-multiply natin yung 2 to the numerator which is 4. The result is 8. So ang 8 ay magiging numerator na doon sa ating first fraction. Ang sunod, i-divide na naman natin ang 12 doon sa denominator ng ating second fraction which is 4. So 12 divided by 4, we have 3. Again, i-multiply na ulit natin ang ating result na 3 doon sa numerator ng ating second fraction which is 1. So 3 times 1, we have 3. Ang 3 ay magiging numerator na rin sa ating second fraction. Mula sa pagiging dissimilar fraction, na change natin into similar fraction. So parehong denominator na sila. So gagawin natin, babalik tayo sa rule in subtracting similar fraction. So i-subtract natin 8 minus 3, we have 5. Copy the common denominator which is 12. According to the rule, reduce your answer to its lowest term if necessary. So ang tanong ngayon, ang 5 over 12 ay nasa lowest term na ba? So paano natin malalaman? So kung tingnan natin, 5 is already a prime number. So kapag prime number, ang kanyang factor ay is only 5 times 1. So tingnan natin kung may kaparehong factor ito sa 12. Ang 5 at 12 ay walang kaparehong factor except 1. So masasabi natin na ang 5, 12 or 5 over 12 is the fraction in the lowest term. Ano i-reduce ang mga fraction na wala pa sa lowest term katulad ng nakikita natin dito sa screen? So malalaman natin ang mga steps, ang mga madaling paraan para makuha ang lowest term
of the fraction. So panoorin ang mga video na upload ko dito sa aking channel para matunghayan yung mga madaling paraan o easy steps in reducing fraction to its lowest term.